Yo, what is up, ma'am, sir? So, Motonix Vlog nagbabalik at for today's video ay ang tatalakayin natin ay kung napapansin nyo ang ating Z200X ay mahina na yung battery niya at hindi naman ako nagsisi kasi hindi ako nagtataka kasi almost 4 years ko nang gamit 4 years na pala mahigit nagamit ko ang battery to kaya kailangan talagang i-check. So, ito nga, bago pa yan mga sir, so intro. Ito na nga mga ma'am sir, so kinalasan natin yung battery. So bumili tayo ng battery solution. Nagkakalaga lang siya ng 55 pesos doon sa motor shop. At ito mga sir, natalsikan lang siya mga sir na meron siyang reaction. Tingnan nyo, nagiging brown yung plastic mga sir, parang sinunog niya. So ayan, binutasan ko lang yung takip niya para hindi tayo mahirapan paglagay dito sa battery kasi yung battery niya is meron siyang butas dito. Bale, 6 na butas to. Kailangan nating lagyan bawat isa. Technique na pala mga sir, hindi din natin pupunuin kasi pag nag-charge yung battery, pag nakakabit na sa ating motor is magli-leak. So sayang naman mga sir, masisira tong dito. At yung matalsikan ng leak niya is magkakalawang. Kaya nalagyan ko na siya mga sir, hindi ko na naipakita sa inyo. Mamaya, try lang natin kung okay ba, lumakas ba yung battery natin. So according to sa sample nila mga sir, sa manual, dito, filling electrolyte as instruction of the electrolyte bottle. Stand the battery for 20 minutes, then charge as the state following, never remove the bond cover. So ito yung bond cover niya mga sir, hindi natin to tatanggalin. Ayan mga sir, mahigpit yung bond cover niya mga sir. Yung dati kasi umangat na to, kaya pinukpok ko lang para may balik. Again mga sir, ang ating battery pala is stock pa to mga sir, kasama pa to pagbili natin ng motor. Hindi pa tayo nagpapalit ni minsan. Almost 3 years, okay. Ngayong taon na to, 4 years na mahigit, alagpas na. Meron akong na-experience na mga negative, tulad ng pag nag-start ka, andar naman siya, kaso namamatay yung dashboard niya, yung display. Kaya sinubukan ko mga sir na lagyan ng electrolyte. Dati pala mga sir, pagbukas ko pala nito kanina, as in, bagi binaliktad ko siya mga sir, wala talagang tutulo ni konting electrolyte. Parang ubos lahat ng laman nito mga sir. Pero meron pa namang battery na sa charge pa naman, kaso madali siyang malubat. Kaya ngayon, hindi na ako nagdadalawang isip na tanggalin yung i-check yung laman niya. Balikan ko muna kayo mga sir ha. Antay muna tayo ng 20 minutes and i-charge natin ng mga 1 hour. So yun. Ayan na ang ating baterya mga ma'am and sir. So chinarge na natin. 20 minutes pa to. Ayan, ramdam natin mga sir, nag-init na siya. So hindi natin buksan tong takip niya kasi nga may nakalagay dito, do not open. So ito yung charger natin mga sir. So DIY lang din. Ginawa natin to gamit ang piyesa ng TV. So yun mga sir, antay-antay muna tayo ng saglit, siguro mga 1 hour. Tanggalin na natin to sa charger niya at kakabit na natin sa ating motorsiklo. Tapos susubukan natin mga sir kung okay ba, malakas na ba or mahina. So antayin muna natin mga sir, balikan ko kayo mamaya. Ito na nga mga sir, so kinabit na natin yung battery. So ito siya mga sir. Pinatayo ko muna siya mga sir kasi nga napasobra ata yung lagay ko ng fluid. Kung nakikita nyo, may maliit na butas dito. Kumukulo siya mga sir. Lumalabas yung fluid dyan. Tingnan mo, natapon na doon sa loob. Kaya sinabayan ko ng lagay ng basahan para hindi kainin ng kalawang to.
So tinayo ko muna mga sir, tapos tinry ko muna para lang sa vlog na to. O yan mga sir, kita nyo buhay pa naman. Kaso mga sir, parang tulad ng dati din, no? Mamatay pag start natin, tingnan nyo. Namamatay yung odo natin sir. Yung supply ng battery niya dito is nagka-cut off. Iwan ko kung bakit. Tapos yung charging niya is ganyan. Nagre-range siya sa 13 o 12. Ayan siya mga sir. So turad pa lang ng dati. Iwan ko lang kung pag nakatakbo na to, iinit na yung makina. Pero kanina mga sir, ayaw talaga mag-start kaninang umaga. Ngayon mas mabuti at nag-start siya kahit namamatay yung udo pag pindot. Nagsa-start din naman yung motor. So ibig sabihin yan okay naman. So try natin ulit. Yan yung battery nakatayo. Try natin ulit. Mas okay na din to mga sir kaysa nung kaninang umaga nang wala talagang power. I mean meron siyang power dito kaso ayaw mag-ikot nung mismong starter motor natin. So mas okay na ngayon kasi nag-start na siya ng kahit namamatay yung udo, nag-start pa rin. So ibig sabihin mga sir, palitin na talaga yung battery natin. So antayin muna natin na ayaw din mag-start, tapos tsaka tayo magpapalit ng panibago. So ayun na muna mga sir. Bale, ito na pala yung motor natin mga ma'ams and sir. So so far kumarga naman yung sinarge natin. Subukan natin to kinabukasan pag na-start pa ba natin or hindi na, kasi yung dati mga sir is chinarge ko ngayon, kinabukasan is parang na-drain na yung battery, ayaw na mag-start. So ngayon mga sir na nalagyan natin siya ng fluid, este battery solution, is susubukan natin to pero kinabukasan na. So ngayon oras natin ngayon is 10:16. So tingnan na natin bukas kung mag-i-start ba siya kinamagahan. So, update ko na lang kayo bukas mga sir. So, tulog muna ako. Good night. So, good morning mga ma'ams and sir. So, day 2 na to. Susubukan na natin kung nagkarga ba yung kuan. Oras natin ngayon is 6:45. At ngayon, susubukan natin kung malakas na ba yung battery natin. Hindi ba nag-drain? So, the moment of truth mga sir, ito yung susi. Subukan natin. Yan, buksan natin. Ayan, buhay naman yung odometer niya. Start natin. Ayun mga sir. Start siya mga sir, pero yung pag-starting natin, parang mahina talaga siya. Ibig sabihin nito mga sir, nag-research ako, nag-review sa ibang vlogger. Pag ganito daw yung nangyari, expected na palitin na talaga yung battery. So yun mga sir, hanggang dito na lang yung video natin. Tatapusin na natin. At kung bago ka pa sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like at paki-press yung notification bell para ma-update ka sa future videos na gagawin pa natin soon. So, arigato gozaimasu. Bye-bye.